bali magandang tanghali po. Ako nga po pala ulit si Erwin Sivera ng Art of Build Realty to. Muli na naman tayong ito pong property na to ay dati ko na po itong na-vlog. So yung pong aking YouTube na Art of Build ay nahack po yun. Kaya ngayon nag-request po uli yung pinakang seller po na videohan ko po uli itong kanyang property para po ma-i-offer uli sa mga buyer po ng ganito ang hanap na property na mayroon po tayong overlooking. Mula po dito sa may start ng ating muhon na to. Yan, ito pong bakod na parang style may, ito na po yung muhon niya, binakod na po niya ipuste. Then tumuhog po tayo. Papunta naman po dun sa area ng may nyugan na yun. Then pupuntahan ko po yung area na yun, papasukin ko po. Then dito naman po, sa areang to, umakyat naman po tayo dito sa may linyang to. Kaya ito pong property na 2 hektarya mahigit na to. So ito po ay natuhog ng Barangay Road. Ito nga po pala ang location nito ay Calawag, Quezon, Barangay San Roque po ano. So direct po tayo sa seller dito kung yung mga buyer po na gusto pong mag-inquire nito. Direct po tayo sa seller. Wala po tayong magiging problema sa usap. So yung mga hindi pa po naka-like, subscribe sa aming YouTube channel. Pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po natin na ina-upload. So tara po. Ipapakita ko po sa inyo yung pinakang reality po ng lupa na meron po tayong overlooking part na makikita dito sa ating property na pinabibinta pong 2 hektarya. So ito po ay nag-request na po ako sa seller. So pinalinisan na po natin ito, yung part po ng may overlooking para matanaw po ninyo yung pinakang area po ng kagandahan ng part ng overlooking niya. No? Ito na po sa area to, dito na po ako dadaan sa karsada. Start po tayo sa may bato na yan, pinakita ko po sa inyo. Dito po muna ako sa side ng kabilang ito papasok. Then dito naman po sa area na ito sa may taas po, akit na po ako sa pinakang overlooking. Ito nga po pala may nilalaman pa mga produkto ng niyog. Kung nyo mapansin, yan po yung mga produkto niya ng niyog, kababaan pa naman po. Kalakasan pa mamunga. Yan, so bali ang niyog po dito ay talagang napakarami pa po, siksikan pa po ito mamunga. Then ang kagandahan po dito sa property na to, kahit ito ay overlooking, meron po tayo ditong nasasakupang sapa sa loob po ng property. Meron po itong sinasabi ko sa inyo, source po ng tubig na bukal sa area po ng property na 2 hektarya po na ito. Hindi po tayo dito maano sa tubig kasi meron po tayong bukal sa area po ng property. Inyo mapapansin po, dito po sa area na to, meron po ditong natilas na tubig kasi po may bukal nga po tayo. Yan. Yan po yung bukal. Na medyo nalagasgas pa po ang tubig niya dito sa may area na ito. Papasilip ko na po sa inyo pinaka-source po ng ating tubig. Ito po yung sapa na sinasabi ko sa inyo na source po ng tubig. Yan po. Ito po nga property na ito ay meron tayong overlooking na magandang spot po na ating matatanaw dito. So dito na po ako dumaan sa pinakang loob po ng nasasakupang pang area nitong property na 2 hektarya po mahigit. Makikita po natin meron diyang bato. Ayan po yung bato na poste. Then ito po ay nasasakupang pa. Yan pong area na may paapla na marami pong nilalaman ng nyug na yan. Ang kuryente naman po wala tayong magiging problema dahil dito na rin po dumaan sa ating mismong tabi ng karsada po. Nadadala po natin yan na may kuryente na yan. Yan. Bali papasilip ko po sa inyo dito yung part po na mayroong overlooking. Bali 2 spot po ng overlooking ang ating pong matatanaw dito sa ating property na to. Yan, mapapansin po nyo ang mga nyug po dito ay nasa 250 pa mahigit po kapuno ano. Yan po, siksikan po ang mga puno din na kalakasan pa po mamunga. Ito po yung isang boundary niya. Ito pong may poste na to. Dito lang po tayo, papunta po tayo doon sa may karsada, doon sa may mga kasamahan kong yan. Paaplan naman po tayo doon sa may pinakang overlooking. Then ito po yung pinakang tumugmuha po sa boundary niya na muhon. Then andun po yung isa doon sa tabing-tabi po nung karsada, yung unang pinakita ko po sa start ng ating video. Yan, bali didiretsuhin ko po ito. Papasilip ko po sa inyo isang boundary pa dito nung may muhon pa po doon sa may kay atin naman na yun. No? Siya po yung anak po dito ng seller po. Siya po yung nagbibinta nito. Yan, ito na po yung sabi ko sa inyo na may spot po tayo ng overlooking. Yan, no? Napakaganda po ng view ng property na to kasi overlooking spot po tayo sa mga mahilig po sa ganito na property na may sakop na spot na overlooking ang mga gusto na magandang view.
pagdating sa umaga at sa hapon. So napaka-relaxing na ang view po na ito. Kung nyo mapapansin po, ito na po yung pinakang overlooking niya. Tanaw po dito yung yun, may mga dinidevelop po na fish pond sa may area na yun. Ganyan po yung Ginyangan, Quezon. At doon naman po sa may part na kabila na yan naman po yung Tagkawayan. So napakaganda po nito. Dito po sa area ng pagkalupa na to, pwede na po tayo dito maggawa ng bahay bakasyonan. Ano po? Napakaganda po nitong bakasyonan nitong area ng property na pinabibinta sa atin na ito. Yan, dito po sa area na to may mga portion tayo na pwedeng pagtayan po ng bahay. Dito po sa area na to, pwede. Then doon po sa kabilang area, sa kabila po ng karsada, pupuntahan ko naman po ano. Ito po ay napakahaba po ng ating frontage nito. Papasok po ang ating frontage dito sa property tumuhog po ng karsada. So dito po sa area na maigis na ito po yung boundary-han. Yan, dito na po ako sa pinakang papunta naman ako doon sa may pinakakabila po ng karsada. Yung naman po isang overlooking naman po ang ipasisilip ko sa iyo. Then dito naman po ako lalabas na sa Barangay Road po ano. Ito nga po pala ay napakalapit lang nito sa town proper po ng Calawag. Bilang to, so nadadalhan po dito sa kabilang area na to. Baka ito ay nasa kalahating hektarya lang. Dito naman po yung isang hektarya mahigit ano po, isang hektarya kalahati mahigit. Then sa may overlooking na to. Then kagandahan po nito, napakarami po nitong produkto pa na niyog, nakagandahan pang mamunga. So, yung mapapansin na ito po yung pinakang barangay road na tumuhog po tayo. Mula po doon sa may pagbaba doon, sinasakupan pa natin yung kaya ang frontage po nito ay napakahaba po ng frontage po ng property na to. Then yung mga spot ng overlooking po dyan, yan, o, kitang-kita naman natin dyan sa area na to. Ito pong part na to, dala pa yan, marami pong fruit bearing mga langka na yan, then may mga mangga, yan po ay nasasakupan pa. Inaakit naman po ako dito sa may taas na to para mapakita ko naman po sa inyo yung pinakang overlooking na tanaw naman po yung bayan ng Calawag, Quezon ano po. Dito po ay tanaw din dito yung overlooking sa part po ng Calawag na dagat at Ginyangan. Yan. Bali nililinisan na po ito ng sealer dahil para mabidyuhan na nga po ng maganda at mapakita sa atin yung pinakakagandahan po ng kanyang property. So marami na rin po siyang tanim na nyug na mga panulig na maliliit pa o nililinis na po nila. Ito lang ang walang tanim. Yan. May mga ilang pang hardwood tayo nakikita mga batino. Ito lang ang ano. Yan po sa area na yan. Maliliit pa. May mga nyug na maliliit pa naman po. Ito lang pero yung iba, lahat mo naman. Maganda dito sa part na to. Yan po. Bali, mas maganda dito po yung part ng overlooking. Yan, kung nyo mapansin po. Dito ka taas. Doon ako galing kanina sa area ng baba na overlooking doon at tanaw din po. Dito naman po yung isang portion pa ng spot ng overlooking na maganda po ang view. Yan. Kung nyo mapapansin po. Yan o, ganda po ng tanawin ng overlooking dito sa taas po ng ating property na to. Kitang kita po natin yan. Lapit sa kalsada. Yan naman po yung barangay road ano po. Sa baba na yan. Hanggang dun pa po tayo sa dulong yun. So ito po ay tinatabasan na yung sealer. Ito po mapapasin naman po natin yung pinakang reality po ng lupa niya. Hindi naman po talaga siya totally upland. At kagandahan po dito, meron tayong water at electricity dito. Nasako po sa property na to. Napakaganda po dito lagay po ng tawag nun yung mga resource po. Gandang-ganda po ng pinakang view nito. Kung nyo mapapasin po, tanaw pa dito yung may part ng yun o, dagat na yun o. Yan. Ginyangan po, dagat po ng Ginyangan. Then dito naman po sa area na to, yan naman po yung Tagkawayan po. Quezon, yan sa may area ng bundok na yan. Then paggabi po, kinakita po natin dyan yung mga kabahayan na may mga ilaw po. Dito naman po sa area na to, mayroon na rin po tayo mga kalapit dito, mga farm. May mga kapitbahay po tayo sa area po ng property na malapit sa atin. Yan po. Pwede tayo dito maglagay ng bahay kubo na po dito. Then pwede rin po tayo doon sa baba. Bali dalawang bahay po ang tayo natin sa mga buyer po na may ganito po hanap na may overlooking spot. Ano po?
So tanaw po natin pala dito yung isang farm dun. Yun po yung farm na yun. Palisusum ko lang po. Ayun oh, may farm po na may mga bakod na yun. So tanaw pa rin po natin yung isang farm po dyan sa baba. Marami po tayo dito mga karatig na mayroon po mga binili po ditong farm sa lugar ng Calawag, Quezon na to. So napakaganda po talaga ng spot oh. Yung mapapansin ko, gandang-ganda po ng pinakang view niya dito sa taas po ng ating property na kasama po sa pinabibintang 2 hektarya mahigit. So kagandahan po, pasok po ang sasakyan. Pag baba po natin dyan sa baba na yan, meron na po tayo dyan karsada. Meron na po tayo dyan na pwedeng gawing garahe doon sa may part ng pantay na area po na yan. Then dito mo po sa taas na ito ay pantay pa rin naman po. So malaki pa po yan, no? Hindi lang po nahawan. So mayroon pa mga fruit berry. Yan, mangga. May hardwood, batino. So yan po mga nyuga na yan. Sako pa po ng ating property yan. Kaya meron po tayo ditong invest na makukuha. May mga produkto pa tayo ng mga nyug na pwede po nating pakinabangan. Kalakasan po mamunga yung mga nyug na yan. Dali, pababa na po ulit ako sa karsada. So inuulit ko po sa mga gustong po ng ganitong property. Makikita po ninyo ang amin WhatsApp and Viper po sa taas po ng ating screen na yan. Call na lang po kayo dyan sa mga gusto po na mag-inquire na may ganitong property na overlooking spot. Napasok po ang sasakyan na meron po tayong electricity at meron din po tayong source ng tubig. May bukal po tayo sa loob po ng ating property kaya hindi po tayo mamumroblema sa ating tubig dito. So, napakaganda po nito sa property to. Sa documents naman po nito, wala naman po tayo magiging problema. Ito nga po pala ay matured CLOA title. So buhay po ang nasa title ng ating property na pinabibinta po na yan. So dito lang po pag nilinis pa natin yan, so makikita na po natin yung pinakang kagandahan ng status po ng lupa. So nasa 50% flat, 50% upland po tayo, no? Kalahati lang po. Pero po yung pagka-upland niya, so yung mapapansin naman po sa nilinis na area na to, hindi naman po siya mataas. So banayad lang naman po. Ito po sinasabi ko sa inyo na isang portion na pwede po tayong gawa dito ng bahay dito sa area po na ito. Pwede po tayo ditong magtayo ng isang bahay o tindahan, hardware. Pwede rin po dito sa area po dito sa may tabi po ng barangay road na to. Doon sa unahan naman po nito ay marami po dyan na kabahayan sa loob na yan. Andyan din po yung barangay hall, school ng elementary. So nasa 2 kilometers lang po tayo, may andyan na po tayo sa school ng elementary, no? And upland din, ayan po yung electricity natin sa taas na yan, yung poste po ng kuryente. Nakagandahan po, maraming produkto na niyog, may mga fruit bearing tree na sinasakupan. Then pasok na pasok po ang ating 4 wheels dito sa loob ng ating property. Then dito naman po ay feeder road. Then sa kaputol naman po nito ay cemented road na. Bali dyan po sa may unahan na yan po ay cemented road na. Sa may naglalakad na yun, cemented road na po yan. Tapos dito naman po ay feeder road. So ito na po yung sinasabi ko sa inyo, 50% flat land area po. Then may isang overlooking. Pag-akit po natin dito sa taas na ito, may isa pang overlooking. Kaya 2 overlooking po ang ating nadadalhan po ng ating property. So ano pang hinihintay nyo sa mga buyer po ng gustong ganitong property? Mag-inquire na po kayo habang mura pa ang ating property na pinabibinta sa ating seller. So konting linis lang po, makikita na po natin ang kagandahan ng property. So sa mga buyer po namin dyan na lagi nakasubaybay sa aming video na ina-upload, maraming salamat po. So hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you.